ang kinalabasan ng pag-uusap nila. Pinagtibay po nila ang mga hindi pantay na kasunduan tulad ng Mutual Defense Treaty, ng Visiting Forces Agreement, Military o Mutual Logistics Support Act at Military Assistance Pact. Ang Amerika po sa kanilang pag-uusap sa Pilipinas ay mananatili ang kanilang mga sundalong Amerikano sa ating bayan kahit pa po mahigit isang dekada na silang nakabase dyan po sa Mindanao. Ang mga Amerikanong sundalo po mas magiging madalas at mas malaki ang mga military exercises nila tulad ng balikatan dito sa ating bansa. Ang ganitong hindi pantay na relasyon ang nagpapanatili sa ating bansa bilang isang bansot na ekonomiya, bilang isang bansot na bansa na hindi na umuunlad. Hindi na umuunlad dahil po lagi tayo pinapaasa at umaasa doon sa ibibigay sa atin ng Amerika. Ipagpapatuloy natin ang ating paniningil at paglaban sa rehimen US Aquino. Tuloy ang laban. Yan ang panawagan ni Crispin Beltran. Palakpakan po natin ang ating bayani, Crispin Beltran. Ang ating pinakamimithing 125 dagdag na sahod ay tuloy-tuloy na gumagapang sa Kongreso. Ngunit alam natin kanina umaga, si Penoy dapat lamang tawaging balut Penoy sa pag-zero. Zero po ang binigay na dagdag sa sahod sa mga manggagawa. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at walang patumangga naman ang pagtaas ng batayan bilhin at serbisyo. Tuloy-tuloy ang matinding demolisyon ng mga karanahanan ng ating mga maralitang mga kababayan. Sigilin, sinuloy, lusubin ang Malacanang. Yan ang malakas na sigaw at lumalawak na panawagan ng mamamayan, hindi lamang dito sa Kalakang, Maynila, kung hindi sa buong bansa, dahil sa tumitinding kahirapan at pagkaluglog sa kumunoy ng kahirapan ng mamamayan. Mga kasama, hanggat nananatili ang isang malakunudyan at malapidal na sistemang palipunan sa ating bayan, mananatiling tumitindi at papatindi pa ang kahirapang nararanasan ng mga manggagawa at mamamayan. Kailangan po ng manggagawa ay ang trabaho ng seguridad, ang trabaho tiyak, ang trabaho 40 oras sa bawat linggo, ang isang trabaho na nagbibigay ng nakabubuhay na sweldo. Pero kay Noynoy Aquino, itong ganitong klaseng trabaho na halos walang trabaho, ay mukhang yun lamang ang gusto niyang panatilihin. Kung pagtugon lamang ni Pangulong Aquino ang pag-uusapan, wala ho tayo ipagdiriwang sa araw na ito. Dahil inutil, manhid at ignorante ang Pangulong ito sa kalagayan ng mga manggagawa. Ang kadisa-disang kalagayan niyan ay nangangailangan ng paniningil at paglaban. Hindi kayang lutasin ng public-private partnership ang bangkaroting ekonomiya. Hindi kayang lutasin ng conditional cash transfer ang kahirapan ng sambayanang Pilipino. Mga kasama, ano ang sagot sa kahirapan? Pakiulit na tila mahina
Ano ang solusyon sa pambubusabos at kahirapan? Yan,